ulit. Okay? Yan. This is called free fall. No? Yan tawag doon. Libreng mahulog. No? Walang naka-attach, walang nakadikit or nakakabit. No? Libre siyang mahulog. Sana all. The acceleration of freely falling body is called acceleration due to gravity is denoted by symbol G. So, yung formula lang natin mga nakaraan, instead of A na fixed na, or A acceleration na 5 meter per second squared, negative 0.4 meter per second squared, ang gagamitin ngayon, instead of that A, is G. No? Yung G na to, fixed na siya. No? Na 9.81 or 9.8. No? Usually, ginagamit sa computation, 9.81 eh. No? 9.81 meter per second squared, 980 centimeter per second squared, 32.2 feet per second squared. Madaming nadali dyan nung midterm. No? And is directed towards the center of the earth. No? Directed towards the earth. Ibig sabihin, going down. No? In our perspective, bilog ang mundo, kung ayaw ay flat earther, basta going down. No? Pababa siya. The formula for a free fall is the same as that of uniformly accelerated horizontal motion with a symbol A replaced by G. Where A is negative G. No? Negative G pagka against. No? Negative yung ating gagawing acceleration. Pag paakyat siya or going against the gravity, negative yung ating denotion. Pag naman going down, pababa siya, positive G. Ibig sabihin, it's working with the gravity. Okay? V is positive if directed upward. V is negative if directed downward. S is positive, found above the reference point. S is negative, found below the reference point. Ibig sabihin lang nito, yung V at S na to, pag positive, pag going upward, negative naman pag going downward. Naka-reference ito sa Cartesian plane. No? Cartesian plane ito. No? Yung A naman and G, yung acceleration due to the gravity, negative again pag going up. No? Medyo wag malilito dun ha. Tapos, pag going down naman, positive G naman. Okay. So, consider the figure given. Yan. Medyo, yan. Sinapo ko yung laptop ko na ma-ice yung PowerPoint, no? Isang mahaba yung slides. Yan. Where VA is greater than 0, no? Or at 0.8, yung ating velocity at 0.8 is greater than 0. And DA is 0, no? 0 yung distance from A. And TA is 0, no? Ibig sabihin, nag-start sa 0, ang distance from the A point is 0, then yung kanyang velocity is meron or may value greater than 0. Positive value siya. No? At AB, no? Magpapalito ha. At AB, teka. Kasi na yung gawa ko ng highlighter lang. Yan. At point AB lang muna tayo. Huwag niyong pansinin si C at si D. No? Kumbaga, ito lang ang usapan natin mga idol. Yan. Paakyat lang mga lods, no? So, at AB, VB is 0 at its max height. Bakit 0? Kasi, di ba nung una meron siyang value na greater than 0. Pag tungtong niya sa tuktok, no? Nasa rurok siya ng tagumpay, sumakses na. 0 yung kanyang velocity. Bakit, no? You try to imagine, no? For example, may bola dyan. Yan. Initcha nyo. Yan, initcha nyo malala. At this point, yung highest point of that ball, hihinto siya, no? Hihinto siya bago bumagsak. Hindi siya pwedeng hindi huminto, no? Hihinto siya for a bit of milliseconds, microseconds nga lang, no? Pag gano'n niya, bababa agad siya, di ba? Pero at this point, hihinto siya. Para siya pepreno, di ba? Tsaka siya babalik na pababa. No? At this point, point B, yung kanyang velocity will be 0. Kasi, pahinto siya eh. Mabilis, pahinto. Tapos, itong pahinto, pabilis ulit pababa. Diba? Ganun siya. Okay?
Now, ito yung mga certain formulas natin. Time ni AB, or point ni, time for the ball to go from point A to point B, we have here VA, or velocity of the initial, or VI, over the G, no? The gravitational pull, no? Yan. Yan. Okay? Yung distance naman, ibig sabihin, yung distance, yung peak point niya. Yung pinaka mataas na na-attain niya. No? DAV is formulated by VA squared over 2G. Ibig sabihin, yung ating initial velocity again, or yung VI again, square lang natin, divide by 2G, yun yung distance traveled. Ito yung pinakatutok. Ito yung pinakamataas. Yung rurok ng tagumpay ba? Yan. No, yan pinakamataas. No? At BC naman, no, ayan. Okay na yung usapan nandito. Yung mga ganitong problem, again, gaya nung horizontal analysis natin, china-chop-chop, no? Kumbaga, iniisa-isa siya, no? At this point naman, BC naman yung ating pag-uusapan. Wala na tayong pakialam sa mga value ni A at B, no? Ni A going to B. Ang usapan naman ngayon at si B going to C, no? Kumbaga, ito, papunta dito, papabalik. Pag ganyan. Si point C, ito yung distansya nakapantay ni A. Ano yung ibig sabihin ko? Kung hanggang dito si A, yan, hanggang dyan si A, hanggang dyan din si C. Yan, hanggang dito lang din. Yan, from point B to point C. Okay? At point B to point C, kung papansinin nyo, TAB is equals to VA over G pa rin. Sir, ba't parehas? Kasi, yung bola, going upwards, for example, it took 2 seconds pagpaakyat. It will took 2 seconds din pababa. Ibig sabihin, kung gaano kabilis siya tumaas, ganoon din siya kabilis bumagsak. No? So, therefore, yung time going up is equal to time going down. Pag kukunin niyo yung time ng parabolic na to, times 2 lang yung time. No? Kita times 2 nyo lang to. 2 VA over G. No? Okay? Now, at point AC naman, papansinin nyo, TAC, yan, no? TAC is equal to TA beta plus TBC. No, yan. Yan, no? From A to C. No, yan. Dalawa lang. No? Dalawang time lang. Okay? Ganun lang siya. Next, at CD naman, point C to D. Ito naman yung usapan natin. Yan. Ito yung magiging formula. TCD is VC minus VD over G. Kumbaga, ano ba yung speed dito at this point? Usually, pag pumatak na dito yung bola, yung velocity ng bola is 0 again. Bakit 0? Kasi babagsak nga siya eh. No? Kumbaga, lagapak. No? Sa ngayon, lagapak lang muna, no? Huwag hindi mo na itatalbog. No? Ano mo na? Diretso lang na ganito. Yan, pag ganyan lang. No? Mahirap pa yung mahirap yung merong tatalbog eh. Ganito lang muna, yung isa lang. Okay? Tapos, ang time naman niya, to calculate naman yung TAD is yung TAB na time plus TBC na time plus TCD na time. Mga pag-aarin-arin lang naman. Ano ba yung sinasabi mo, sir? Let's try it in an example. Example natin. Daling ko tong mga example ko ha. Ayan. Daling ko yung mga gamit ko. Ayan. Okay. Example 3.14. A marble thrown from the top of a building is given in an initial velocity of 20 meters per second. Ito muna tayo. Ito muna yung pag-usapan natin mga idol. Straight upward. Yan. Meron daw tao ulit sa building. No? Initya niya yung marble going up. As in, pataas lang. At an initial speed of 20 meters per second. No? Binalibag niya. Yan, 20 meters per second dyan. The building is 30 meters high. No? Ibig sabihin, meron na siyang initial point na 30 meters. No? Nakatayo na siya ng 30 meters. No? Yan, 30 na dyan. Okay? And the marble just misses the edge of the roof
on its way down. Ibig sabihin yung pattern ng marble, pag ganito lang. Yan, going downward lang. Medyo na-exaggerate lang dito para merong makita na maayos. Pero yung kanyang habit, kanyang pattern, after going up, nag-zero yung velocity, then going down, pababa. Okay, ganun lang siya, no? Medyo nagkaroon lang ng arcing dito para makita ng maayos, no? Using T1 is equal to 0, ibig sabihin, ang time dito sa ating point 1 is 0, no? Starting point natin is 0. As the time marble leaves the thrower's hand in position, determine A, the time at which the stone reaches its maximum height. Ibig sabihin, gaano katagal yung inakyat ng bola para gaano katagal yung trinavel ng bola para makakyat doon sa tuktok, doon sa peak, no? Next naman, its maximum height. Ibig sabihin, ito yung maximum height na yan. Dalawa yan. Ito ang naging problem sa mga battery exams, no? At the maximum height with respect to the thrower, ito 'yon, no? Pag sinabi naman the maximum height lang, you will assume na kasama yung 30 meter. So therefore, yung maximum height nandito from this point up until this point. Okay? No? Pwede kasing magkaroon ng ng pagkalito, no? Meron kasing maximum height from the thrower, ito 'yon. Maximum height, ito 'yon. Lalo na pag sinabing maximum height with the building, ganun sa construction. The time at which the marble returns to the height from which it was thrown, ibig sabihin, ito na naman yung pinag-uusapan, from point 1 to point 3. Gaano katagal daw yung trinavel ng bola paakyat at going back here na kalinya ng or ka-level noong nag-hit siya. Ito. So, ba? Yan. Gaano daw kahaba yan or katagal. No? Then lastly, ano pa ba? The velocity of the marble at this instant. Ano yung bilis ng marble na to? Gaano siya kabilis? No, kumbaga, kung may milyahin man yan, ano yung paalo ng odometer niya, ng speedometer niya at this point? The velocity and position of the marble at 5 seconds. No? At 5 seconds, asaan na yung bola? No? We cannot assume na nasa ere pa yung bola, no? Kailangan natin i-prove na nasa ere pa siya. Pwede kasing after 5 seconds, lagapak na siya or bagsak na siya sa lupa no? Dapat yung yung time from point 1 to point 5 dito sa dulo na to, dapat dapat more than 5 seconds. Kung hindi siya more than 5 seconds, ibig sabihin yung position ng marble bagsak na. No? Pag more than 5 seconds naman siya, ibig sabihin pasok pa siya at 5 seconds, nasa ere pa rin yung bola. Or bumabagsak pa rin siya. Okay? Yan. Dalhin ko ulit yung aking mga tools. Ito yung aking... Yan. Again, meron tong recording. I'll be uploading it kasi alam ko na minsan hindi makakasunod. Pwedeng ulitin. No? First, ano yung hinahanap? The time at which the stone reaches its maximum height. Ito muna yung usapan natin mga idol. No? Huwag nyo muna papansinin yung 3, 4, 5. Dito muna sa 1, 2. Yan, ito lang. Yan. So, papansinin nyo, yung formula, V2 is equals to V1 minus GT squared. GT sub 2. No? Or GT lang. Looks fam, di ba? Looks familiar. Final velocity is equals to initial velocity minus acceleration times time. No? In this case, papansinin nyo, it's going up. Paakyat. Kung paakyat siya, therefore, negative yung kanyang G, mga lods. No? May negative G dyan. As long as may paakyat na value, merong paakyat na against the gravity, automatic yon na negative. No? Yan, negative GT squared. No? Kasi sa formula natin na nakaraan, plus to, di ba? Plus 80.
initial plus acceleration times time. Ito naman negative. No? Kung papansinin nyo, ang usapan is gaano katagal yung bola paakyat. Okay? So, kung paakyat siya, you have here initial velocity, 20. Ito siya, 20 no. Minus 9.8 times T2 equals to 0. Bakit yung 0 yung final velocity? Kasi, pag tungtong niya sa dulo, sa rurok ng tagumpay, sa peak niya, yung kanyang velocity will be 0. Okay? So, therefore, hanapin natin si T sub 2. Ang lalabas dyan, 2.04 seconds. Sige nga. Cross-check ko lang. 0 is equals to... Kung gusto nyo ng ganitong calculator, emulator lang to, na-search nyo. FX570VN emulator. 0 is equals to 20 minus 9.8. Bigyan natin ng ano. Minsan maaari itong mga calculator na ganito. Times alpha x. 2.04. Okay? So, therefore, 2.04 seconds. No? From this point up to this point, 2.04 seconds. Ibig sabihin, 2 segundo at 0.04 seconds ang kinuha niya para or para makuha yung pinakatuktok, pinakarurok. Okay? Next, the maximum height. No? Ano ba yung maximum height natin? Next, ang maximum height naman niya, para makompute natin yung maximum height, from this point up to this point, kailangan natin kunin yung height. Using the formula, distance is equals to initial velocity times time plus 1/2 AT squared to. Pero dahil usapan natin ay gravity, magiging negative yung acceleration. No? Kasi going against. No? Negative GT squared siya. No? AT squared, di ba to? Plus AT squared to nung una. Ngayon, minus na siya ngayon. 1/2 GT squared. Kung minus siya, no? Lagay lang yung mga values. Meron tayong 20, no? Sa acceleration, or rather 9.8 sa acceleration, negative. May 20 tayo ng initial velocity, yung V1. Tapos, meron tayong 2.04 seconds na time, no? Yung oras na papunta dito. Pag sinalpak nyo sa calculator yan, no? Cross-check lang natin, di ba? So, you will have here 20 times 2.04 minus 1/2 of 9.81 times 2.04 squared. 20.38 or 20.4 meters. Ibig sabihin, going up here is 20.4 meters, no? Yung length na to. Yan, yung haba na yan, mga idol. Ayan, yung going up na yan. From this point up to this point. Yan, 20.4 meters yan. No? So, papansinin nyo, sabi ko kanina, the time for it to go up is equals for the time for it to go down. No? Problem number 3, sinasabi, the time at which the marble returns to the height from which it was thrown. No? Ibig sabihin, gaano daw katagal yung inakyat at binaba dito para magpantay dito. Yan, pantay dito mga idol. Diyan. Yan, pantay yan. No? Gaano daw katagal? Kung papansinin nyo, nakuha natin yung 2.04 seconds. Paakyat. Kung paakyat, 2.04, pababa, dapat 2.04 din. So, therefore, 2.04 plus 2.04, 4.08. No? Pero kung ikaw ay makulit, kahit gusto mong isolve pa rin sa formula, so you have here distance, 0 yung naging distance, kasi 0 ulit yung initial point niya. Equals to 20, yung initial dito at this point, no? Yan, ito na yung usapan natin ha, from point 1 to point 3. Initial is 20 minus 4.9, ito yung minus ng ano ha, 0.5 ng 9.81, magiging negative 4.9. T3 squared, lalabas sa kanya, time is 0 and time is 4.08. Tama naman. At time is 0, 0 yung position na.
at time is 4.08, 0 ulit yung position niya. No? Kasi parabolic yung function. No? Parabolic siyang ganito. Okay? So, kung nakuha niyo yung concept ko naman na kung ang paakyat niya ay equal sa pababa, 2.04 times 2 na lang. Okay? It will yield the same answer. Okay? Next problem, D. The velocity of the marble at this instant. Ito pa isang common sense, no? Kung papansinin nyo, if you try to formulate this formula, no, for from point 1 to point 3, no, ito lalabas. Final velocity is equals to initial. Ibig sabihin, pinag-uusapan na dito yung from point 1 to point 3. Kung ano man yung value ni point 2, wapakay na tayo dyan. Wala tayong pakialam, no? Yung initial natin is point 1, si final natin is point 3, no? So, initial, that will be 20, no? 20 minus 9.8 times 4 rather than 4.08, lalabas negative 20 meters per second. Medyo may hawig, di ba? Kung initial na 20 meters per second paakyat dito, pababa, at this point, 20 din. Pareha siya ng value. Pero, iba ng sign. Going downward naman to. Ito naman kasi going up. Positive x. Kaya siya positive 20. Pag naman nandito at this point, negative 20 naman siya. Kasi going down naman siya ng negative 20. Okay? Malinaw sana itong point 1 to point 3, no? Kasi yung mga tinuturo ko na itong shortcut, mas mapapadali yung computation nyo, no? Kumbaga, at this point, pantay naman siya. Positive dito. Yan. Hindi ko maituro eh. Ituturo ko sa sa... Ayan, di ba? Ito. Yan. Kung ito, positive 20, ang obvious answer naman sa bababa is negative 20 naman. Ay. Yan. Ito. Okay? Kung umakyat siya ng 20 pataas, winto, bubulos siya, 20 rin pababa. So, therefore, 2020 yan. Na parehas yung mga yan. Okay? Now, from point 1 to point 4, no? Ano naman yung value na to? Ano naman yung sinasabi dito? The velocity and position of the marble at t is equals to 5 seconds. Ngayon, ilalagay lang natin yung t na 5 seconds dun sa formula. No? Papansinin nyo, ang lumabas sa kanya, no? We have here V4. Ito na yung usapan natin, ano? Ito na yung buo natin. Yan. From point 1 to point 4. Kung ano man yung value ni 2 at ano man yung value ni 3, wala na tayong pakialam. Again, yung una at huli lang yung kailangan nating intindihin. Now, from point 1 to point 4 tayo. Initial velocity is still 20, tapos minus 9.8 pa rin dahil may going upward pa rin, times 5 seconds. Kung papansinin nyo, ang magiging answer, negative 29 meters per second. Okay, negative 29 meters per second siya, yung kanyang bulusok. Bumilis, no? From 20, naging 29. Ang tanong natin, at which point na siya? Nasaan na ba siya dun sa initial position niya? No? Baka naman lumagapak na yan, sir, or bagsak na talaga yung bola na yan. Therefore, hindi niya ma-achieve yung negative 29. Para natin malalaman, ilagay natin sa formula na D is equals to VIT plus 1/2 GT squared ulit. Lagyan natin. 20 times 5, yung initial natin na 20, times 5 minus 4.9 times 5 squared. Lalabas negative 22.5. Saan yung negative 22.5 na yon? From this point, no, ito initial, up until this point. No? Lakihan ko yung aking ha. Yan, ito gagawin ko. Yan. Saan ba yung negative 20 na yan? From this point, up until this point. Ito yung negative 20. Andyan siya. No? So, therefore, at t is equals to 5 seconds, ano yung kanyang height? Ang kanyang height will be 30 minus 22.5. Ibig sabihin, 7.5 meters na lang yung kanyang taas sa lupa. Okay? Ibig sabihin, lumulutang pa yung bola at 5 seconds. Okay? Malinaw sana yan, no? At 5 seconds, lumulutang pa rin siya dahil meron pang allowance. Kasi 22.5 eh. Pag ang lumabas ditong value is more than or equal to 30 meters, negative 30 meters, ibig sabihin lumagapak na yung bola. No? Bumagsak na yung bola dito. Okay?
Pero dahil negative 22.5 pa siya, ibig sabihin, kumain lang ng 22, pababa. So therefore, meron pa siyang allowance, meron pa siyang 7.5 bago bumagsak. Okay? Yan. Okay. Next. Example 3.15. No? Same naman to. No? Kung naiintindihan niyo yung unang discussion ko, parehas din siya. Yan, kunin ko yung mga aking tools. A stone is thrown vertically upward from a tower 200 meter high with an initial velocity of 22 meters per second. Again, ano ito naman? Yan. Again, initsa na naman yung bola. Ang itsa niya, 22 meter per second. Paakyat. First, how high will it rise above a starting point? No? Gaano kaatas na naman daw yung kanyang marireach? No? Ayun yung unang problem. Next, when will the stone strike the ground? Gaano daw katagal? No? Gaano daw katagal yung kanyang airtime? Kumbaga sa GTA, yung mga naglaro ng GTA dyan, yung mga laro. Gaano katagal yung nasa hangin siya? No? Airtime. No? Next, what is the stone velocity when it strikes the ground? Ano daw yung bilis, no? At when it strikes the ground? Medyo malitong problem eh. Pag naman nag-strike na yung velocity, yung bato sa ground, ang dapat velocity nyon or yung speed nyon, 0 na dapat. Bumagsak na eh. No? Ang dapat dito, what is the stone's velocity just before when it strikes the ground? No? No? Kumbaga, meron tayong konting dito, alteration. No? Kumbaga, just before. Yan, just before it strikes the ground. Bago ito lumagapak. Kumbaga, at this point, konting-konti na lang. No, yan. Kasi, pag tinanong sa inyo, what is the stone's velocity when it strikes the ground? 0 agad yan, matik, bumagsak na nga, sir. Eh. Diba? Pag just before, ito yung bago. Or bago siya bumagsak. Ayun yung pinaka-peak velocity niya. Okay? Okay. So, first, usapan mo na, how high will it rise above a starting point? Yung mga ganitong problem, isa-isahin natin. From point 1 to point 2 ulit. Ito lang ulit, idol. Na parehas lang ulit ng atake. So, from this point up to this point, gaano daw kataas? No? So, we have here ibang formula. Ito naman, ang ginamit na formula, yung VF is equals to VI minus 2AD. Or plus 2AD. In this case, minus 2GD siya kasi going against the gravity. No? So, you have here 0. 0 dahil yung final velocity at this point will be 0 or tuktok siya. 0 siya dapat, di ba? 0 yung makikip niya. Equals to 22 squared, yung initial speed niya dito, no? Initial velocity niya, minus 2 times 9.8 gravity times d, no? Kung iyan ay ayusin nyo, algebraic manipulation, or kung iyan ay i-shift solve nyo, ang lalabas dyan is 25 meters. Let us check. So, we will have here 0 is equals to 22 squared minus 2 times 9.81 times the distance alpha x. Ito yung hinahanap ko. Ay. Shift solve. Yeah. 24.66. No, at dito sa problem 25. No? Pwede na, same. No? 24.66. Pero kung tayo ay meticuloso, dapat 24.66 dapat. No? So, therefore, ang kanyang peak distance is 24 meters from the starting point. Pag sinabi naman na from the ground, i-add nyo lang tong 200 meters. So, lalabas sa kanya 224.66. No? Pero in this case, sinabi kasi na from the starting point. So, therefore, 24 meters lang or 25 meters. Okay? Next, when will the stone strikes the ground? No? Now,
para malaman yung time for it to strike the ground from point 1 to point 4 na agad tayo, no? Point 1 to point 4, no? In this case, point 1 to point 3 kasi walang given na dito, no? Hindi na tinanong yung nasa gitna. No, diretso bagsak lang siya. Okay? So in this case, salpak lang ng formula distance is equals to VIT minus 1/2 GT squared. Kung papansinin nyo, ano ba yung distance from this point up to this point? No, from this point up to this point, 200. Pero, negative 200. Bakit negative 200, sir? Kasi from your starting point, going down. So, therefore, negative 200 siya. Salpak lang ulit yung mga value. Negative 200 times 22t minus 1/2 9.8t squared. Sir, ba't minus pa rin? No, going downward na nga, dapat plus na yan. Pero, dahil initya yan pataas, may against na agad sa gravity. No? Going against na agad. So, therefore, dapat negative yung ilagay natin sa 9.81. No? Once na initya, pag meron kayong 3 known vertically upward, matik lahat ng value natin sa gravity or acceleration natin negative. Kasi it's going against. Okay? So again, ito yung formula natin. Kung yan ang gagamitin nyo, meron naman tayong equation or one equation, one unknown. Using your calculator again, lalabas sa kanya is 9.02 seconds. Ibig sabihin, yung bola nag-travel ng airtime na 9.02 seconds. Yan. 9.02 seconds yung kanyang travel time. Lastly, what is the stone's velocity when it strikes the ground? No? Again, same formula or formula na number 4 natin. Vf squared is equals to Vi squared minus 2GD. Sa formula sa horizontal, ano to plus 2AD, di ba? No? So, salpak lang ulit yung mga formula natin. You have here 22 squared minus 2 times 9.8. No? Negative na naman siya, mga idol. Ba't negative kasi, sir? Negative dahil going against. Napaulit-ulit. Times negative 200. Again, negative 200 kasi it's negative from its starting point. So, therefore, lalabas sa kanya is 6636 meter per second. No? If we are considering the direction, negative. Kung hindi naman kina-consider direction, yung kanyang velocity lang, 6636 is just enough. No? Enough na yung kanyang value na 6636. Okay? You can say it's downward, no? Yan, no? Negative or negative. 6636. Okay? Yan. Hindi ko napapahabain para naka-record, mabilis ma-upload. Next problem. Yan. A ball is thrown upward from the ground with an initial velocity of 25 meter per second. At the same instant, a ball is dropped from a building 15 meter high. After how long will be the ball be at the same height? Na, ano daw yung etong bola initya? Yan. Yung bola initya sa taas. Dalawa yung mga bola natin, idol. Yan. Gawin natin ano. Inaisip akong ano ba color? Yan, pink. Ay. Yan. Initya yung bola na isa na to. Initya. Trino upward siya. At the same time, may bola na going upward. No? At this point daw, ano daw yung height na yon? No? Kumbaga parang sa Naruto, napanood nyo na ba yung Naruto? Pag yung si Sakura nahulog, hindi siya sinalo ni Sai. Paakyat pa rin si Sai. Yan. Yan, nagkita din, di ba ano lang? Dead mo lang siya. Ayan. Ano daw yung point na yon? Gaano daw kataas yon? Yan. Sana napanood nyo yan. Kung hindi nyo napanood, panoorin nyo. No? Ano lang, hinayaan lang yung lumugapak si Sakura sa baba. No? Akala ko kukunin siya nun eh. Yan, yan. Ito si Sai na, paakyat siya. Tapos si Sakura going downward. No? Sana na-visualize nyo, no? Ayan, at this point, no? Ayan, yung cinematic ni Sakura tsaka ni Sai. Gaano daw kataas yan? Gaano daw sila kataas at this point? Yan. Okay? So, ang height ng building is 15 meters. Yan. So,
So for the solution, ang tamang computation lang dito, medyo twisted problem lang naman to, no? So you have here dbx, no? 15 minus dax, no? Ang ano nito, application nito is still formula based, no? Tatlong equation na nag-formulate, tapos sinubstitution. Nag-substitute ng values para makuha yung t is equals to 6 seconds. Kasi the time it took for it to go upward, tapos mag-meet dito, is the time for this ball, si Sakura, going downward din. No? Same sila ng time. Kung ano yung time na nakuha ni Sakura na pumunta dito, time ni Sai going upward. No? So you have here 15 minus dax. Bakit minus dax? Yun yung going downward. No? Negative yung kanyang point. No? Is equals to 15 plus dax. No? Yan. Ano lang siya. Nag-change na sign. Proceed to addition. No? Let t, yung time ni Sakura pababa, time ni Sai pataas. Parehas. No? tbx equals to tax. No? So, dbx, no? Ito naman si Sai ito, no? Ito yung formula ni Sai. Initial times time minus 1/2 gt. Bakit 1/2? Negative. Negative na naman yung g. Kasi going upward against na naman sa gravity. No? Therefore, you have here 25. 25 yung kanyang initial, no? Minus 1/2 gt. Ito yung equation number 2 natin. No? Ito yung 1 natin kanina. No? Na-formulate natin kanina kay bx. Next naman, kay dax naman, kay Sakura naman to, guys. No? Although, going downward siya, kung papansin nyo, negative pa rin kasi si Sakura thrown upward pa rin. Inakyat mo na pa rin, going downward. So, therefore, negative pa rin yung gagamitin natin na g. No? So, you will have here 0 or tax is equals to negative 1/2 gt. Ngayon, may formula ka na dalawa na to. No? Equation 2 and equation 3. No? Si 2 at si 3, lalagay nyo lang kay equation 1. No? dbx is equals to 15 minus dax. No? Ang mangyayari dito, sub lang to. No? 25t ito. Plus 1/2 gt squared. Ayan. Is equals to 15 minus 1/2 gt squared. No? So, one equation, one unknown. Actually, at this point, pwede niya i-calculator. Lalabas sa kanya 0.6 seconds. Okay? Yan. Meron naman recording just to para mai-replay nyo, no?